info sa Ocean Minerals based on your own practice. No, kaya pa-share na lang po sa kanila about Ocean Minerals. Yan. Okay, sige. Thank you, Sir John. And good evening ulit sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. And good morning sa mga nasa US. I hope you're doing fine. And this evening, pag-uusapan nga natin yung tungkol sa ocean minerals. And ang title ng presentation ko for tonight is Life in Ocean Minerals. And I agree with you, Sir Jan, kasi actually itong ocean minerals ni Classic, this is very close to my heart. Although this is not the flagship product of the company, pero I can say na ito talaga yung isa sa mga produkto na must have. Kumbaga, hindi kayo dapat nawawalan talaga nito. Kasi ito yung isa sa produkto ni Classic na pwede nyong ibigay kahit kanino. So, isa pa lang yon. Pero I'll be sharing with you and I'll be discussing with you ano pa yung pwede ninyong ma-benefit dito sa ocean minerals na ito. So, yan nga ang title niya is Life in Ocean Minerals. First, let's talk about minerals. Kasi pag sinabi nating ocean minerals, it contains essential minerals. Pero ano ba yung tinatawag na minerals? Pag sinabi po nating minerals, minerals are inorganic regulators needed for different functions inside the body. So, kung mapapansin niyo, medyo naka-highlight yung salitang inorganic kasi ibig sabihin po ng inorganic, hindi po siya pinoproduce ng katawan natin. Pero basically, minerals po are very important for the body to stay healthy. And they do not provide energy, but they are involved in generation of energy. So, mamaya po, sa latter part, i-explain ko ano po yung ibig sabihin niyan. And also, yung minerals po, they are very important dun sa tinatawag na regulation ng acid-base balance. So, pag sinabi nating regulation ng acid-base balance, it talks about yung blood pH or yung acidity ng blood natin. And kadalasan po kasi, yung dietary habit na meron tayo, it tend to tip the balance towards dun sa tinatawag na acidification eh. So, halimbawa, if you're smoking, kung mahilig ka uminom ng alak, tapos yung mga kinakain mo is mga highly acidic din, so ang tendency, nagkakaroon ng imbalance dun sa blood pH po ninyo. Pero the good thing is, yung mga minerals po, saka yung mga plant-based na alkalinizing nutritional supplement, they can really help para ma-restore yung balance po na yon. And at the same time, meron po tayong tinatawag na mga biological function na automatically it happens inside the body kapag nagkakaroon na po ng imbalance. Like for example, yung kidney natin, tumutulong din po yan doon sa tinatawag na regulation ng acid-base balance. So paano po? So yung kidney natin, it excrete or inilalabas po nito yung excess hydrogen ion po sa ihi natin, then nire-retain po niya yung tinatawag naman po na sodium. So by that, na-maintain po yung acid-base balance. Also, yung lungs po natin, tumutulong din po yan to regulate yung acid-base balance. So, paano naman po? Tinatanggal naman po niya yung excess carbon dioxide sa blood natin to maintain yung balance na tinatawag. Our body uses minerals for different jobs. So, number one na po dito, it helps in keeping our bones, muscles, heart, and brain working properly. So, number one po yung bones natin, no? Actually po, aside sa it supports and it allows yung us to move, actually yung buto natin, it protects yung mga vital organs po natin sa katawan. Like for example, yung brain natin is being protected by the skull, yung heart po natin, nasa loob po yan ng ating ribs, tapos at yung iba pa po nating organ. So yung buto po natin or yung bones, it actually stores or nag-iimbak po yan ng tinatawag na calcium and the phosphorus. And sila po yung mga mineral na sobrang importante para mas maging malakas yung buto natin. Then eventually, nire-release lang po yan kapag kakailangan na. So sa muscles naman po, minerals like calcium, magnesium, potassium, and phosphorus naman po, sila naman po yung pinakang importante para naman po ma-ensure yung tinatawag po na muscle contraction, particularly yung heart po natin. Kasi ang heart natin is a muscle. And aside from muscle contraction po, yung mga minerals na binanggit ko kanina like calcium, magnesium, potassium, and phosphorus, very important din po yan para dun sa tinatawag na contraction and expansion ng mga blood vessels natin or yung mga ugat po.
So although may mga factors that can contribute dun sa contraction ng natin, ng mga blood vessels, pero malaki po ang ginagampanan ng minerals doon. So ayan, as you can see dito sa picture. So kailangan natin yung mga minerals na yan para to keep our bones, muscle, heart, brain healthy and working properly. So aside from that, isa po sa mga function or trabaho ng mineral sa loob ng katawan natin is yung tinatawag po na regulation ng metabolism. So, sorry, I forgot. Going back po, no? Sa brain po pala, sa heart, nag-skip ako. So, sa heart po, may mga certain minerals that is essentially needed po talaga. So, number one dyan is yung potassium. Kasi yung potassium po, it sends signal dun sa heart cell para po mag-pump siya properly. So, mamaya, siguro may mga questions about dyan. Ano ko na lang po yan, yung tinatawag na hyperkalemia. And ano yung mga pwedeng ninyong kainin or ano yung mga dapat ding iwasan if you have this kind of condition. Then sa brain po, this is very important yung calcium kasi baka pag sinabi kasi na calcium, ang una lang pumapasok sa isip natin is para lang siya sa bones, para sa teeth. No po, actually ang calcium ang isa sa mga number one na essential mineral na kailangan po for our brain to function normally. And may actually po, no, may mga studies na sinasabi na aside sa calcium, yung zinc po, if familiar kayo sa zinc, yung deficiency po ng zinc has been linked to different kinds po ng mga neurological problem. And isa pa po yung magnesium. Kasi yung magnesium, although alam natin this is very important for smooth muscle contraction, kailangan po ang magnesium if you are taking B vitamins. So yung mga B-complex. Kasi 'di ba ang B-complex para sa nerve, para sa GI tract, and para po yan sa brain. Kaya lang, according to research, kapag nagtitake ka pala ng B vitamins without the magnesium, useless po siya. So dapat if you're taking B-complex, laging may kasamang magnesium. And next po is the regulation of metabolism. So when we say metabolism, ito po yung chemical reaction that normally happens inside the body of a living organism. So sa tao and sa hayop po yan. And ito yung chemical reaction that provides energy. At may mga certain minerals po that are essentials para ma-maintain po ang healthy metabolism na tinatawag. So andyan ulit si magnesium, we have the iron, we have the zinc, and the chromium. So sa magnesium po, kasi lahat ng kinakain natin, like for example, mapa-carbohydrates, mapa-lipids po yan, fats or and protein, lahat po yan will be converted into energy para magamit ng katawan natin. And kinakailangan po yung magnesium para ma-convert po yung mga kinakain po natin na yan into source of energy. And kadalasan, sa mga tao po na sobrang baba ng level ng magnesium ninyo, ang kadalasan ninyong mararamdaman, or initially, ito yung may experience ninyo, yung tinatawag po na tremors. So in layman's term, ito yung sinasabi ninyong pasmado, yung parang nanginginig yung mga kamay. So tremors po ang tawag diyan. You may also experience muscle spasm and anorexia, so loss of appetite. So hindi naman porke wala kang ganang kumain, na siya 'no, connected na siya dun sa pandemic na na-experience natin, no. Baka kulang ka lang din sa magnesium. And next is the iron. Actually po 'no, yung red blood cells natin, it contains hemoglobin. So yung hemoglobin po, ito yung nagdadala ng oxygen. So yung hemoglobin po, meron po yung tinatawag na meron po yung tinatawag na heme na siya po yung nagbabind dun sa iron na nasa loob po. So itong heme na 'to, it gives the hemoglobin yung ability na mag-bind sa oxygen at ito yung dahilan kung bakit red po yung ating blood. So ngayon kapag kulang po kayo sa iron, kadalasan mabilis po kayong mapagod, mabilis kayong manghina, medyo maputla talaga yung skin ninyo. Actually, ang pinakang-perfect na assessment, one of the best assessment na pwede ninyong gawin to check kung mababa yung iron is, tignan niyo yung conjunctiva, yung sa mata. Kumbaga i-pull down niyo yung lower eyelid, tapos 'pag medyo maputla siya, yun, baka kulang ng iron. Tapos brittle nails, marupok yung mga kuko, yung nagka-crack-crack, it's an indication po na medyo mababa yung iron level ninyo. Tapos laging parang malamig yung kamay at paa. So that's an indication po ng mababang iron level.
Also, we have the zinc na importante din pagdating dun sa regulation ng metabolism. So, yung 'pag mababa po yung zinc level ninyo 'no, kadalasan 'to sa mga lalaki, and zinc is is a mineral na very important sa mga lalaki kasi po 'pag nagkakaedad kayo, ito yung gradually talaga nagde-deplete na may kinalaman din po sa mabilis na progression ng prostate problem. And aside from that, kapagka bumababa yung zinc level sa loob ng katawan, hindi lang sa mga lalaki, even sa mga babae, diyan na po nagsa-start yung hair loss, madalas kayong nagda-diarrhea, skin sores, or yung mabilis din kayong magkasugat, and also anorexia. Last is the chromium. So yung chromium po actually 'no, malaki ang naitutulong nito for patients na may mga diabetes or yung tumataas po yung kanilang blood sugar. Kasi hindi lang naman yung insulin ang may problema kapagka ikaw ay diabetic, kasi ang insulin, it serves as the key. Siya yung magbubukas ng cell, pero yung chromium kasi kumbaga siya yung, pinakang doorknob na mag-o-open eventually. So yung insulin saka chromium, they work hand in hand para yung glucose makapasok sa loob ng cell. So kapagka medyo kulang ka sa chromium, or try to check din baka bumababa yung chromium level, possible kasi or mas malaki yung chance of having, yung diabetes, and yung mga diabetic talagang siguradong mababa yung chromium level po ninyo. Also, isa sa mga ginagawa ng minerals inside our body, they are important in making certain hormones po and enzyme. Like for example 'no, yung iodine, this is very important para sa, production ng thyroid gland hormone. So ilan lang po 'yon sa example. So dito po, as you can see, ito yung tinatawag na dietary minerals. Kasi ang minerals po, meron yan dalawang klase. We have the macro and the trace minerals. So yung pinakang importanteng macro minerals po are the sodium, yung chlorine, actually nagiging chloride lang siya when it gains an electron, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, and sulfur. We also have trace minerals that includes iron, zinc, iodine, selenium, copper, manganese, fluoride, and yung chromium, and molybdenum. So ito po, 'pag sinabi nating macro minerals, ibig sabihin our body requires a huge amount ng minerals na 'to. Unlike dun sa trace minerals kasi, medyo hindi ko naman sinasabi na hindi natin sila kailangan, but of course kailangan natin 'yan, pero in minimal amount lang po. Like for example, yung calcium, sa mga lalaki po 'no, normally ang RDA ninyo or yung recommended dietary allowance is around mga 1,000 milligrams per day po 'yan sa mga lalaki, and kailangan niyo yung certain amount of calcium na 'yan until you reach the age of 70. Sa mga babae naman, medyo mas mataas yung ating calcium requirement, mga nasa 1,200 po 'yan until 51 years, until mag-ano po tayo, actually until menopausal stage na po, nasa menopausal stage na po tayo. And actually the mere fact na umabot kayo sa menopausal stage na po, ibig sabihin mas mataas yung kailangan na ninyo na calcium sa mga babae. And sa trace minerals naman po, for example yung zinc, sa lalaki mga nasa ano po, na mga nasa 13 milligrams lang 'yan per day. Sa babae medyo mas mababa, mga nasa 8 to 9 milligrams lang po. So, actually po 'pag macro minerals, approximately nagre-range siya ha, depende po dun sa minerals, mga nasa 250 milligrams pataas. Sa trace minerals naman po or micro minerals, mga nasa 100 milligrams lang po 'yan pababa, per day. So depende nga po 'yan sa klase ng minerals. And according to Harvard Health Publishing po ng Harvard Medical School, sabi po nila dito dun sa article na ginawa nila, we have to make sure na yung diet natin meets the recommended mineral targets. Kasi dahil nga sa sobrang daming trabaho ng minerals na ginagawa sa loob ng katawan natin. And saan ba sila normally nanggagaling? So as I've mentioned earlier, hindi kasi natin yan pinoproduce or hindi po yan ginagawa ng katawan natin, unlike antioxidants. Kasi meron na talaga tayong antioxidants inside our body, kaya lang 'di ba nagde-deplete siya as we age. So ito namang minerals, since hindi po siya pinoproduce ng katawan natin, kailangan po talaga natin ng regular, source, or meron tayong regular consumption ng minerals na 'to, and we get them from our diet. And the minerals coming from the soil,
rocks and water, they are absorbed as the plants grow and by animals as the animals eat the plants. And dun sa water cycle po na diniscuss ni Sir Mark Porter before, and gano'n naman talaga yung nangyayari, no? So, since binanggit dito na ang mineral pala nanggagaling siya sa rock and sa lupa ang highest concentration ng minerals po, when it rains, talagang mafa-flush out siya sa body of water. So, ibig sabihin, eventually pala, ang highest concentration ng mineral nasa water na po. And kung meron man kasi dun sa mga pagkain, very minimal lang talaga, sobrang konti lang po. And ito po yung, some example 'no, so may typo error lang. This is sodium-rich food. So, yan po yung milk, yung mga, isda like salmon, yogurt, sweet potato po, spinach, mga orange, tapos melon and mga kamatis. Tapos yung mga calcium, sample lang po ito, hindi lang naman ito, marami pa. Sample naman po ng mga calcium-rich foods are yan, mga dairy products, yung mga almonds po, mga peanuts, and even po yung may mga certain juices na mataas din ng calcium. Also, I have here sample of foods na matataas din po ang potassium. So, alam ko pag sinabing potassium, first thing that comes into your mind is saging, lalo na yung saging na saba. Actually po 'no, itong picture na 'to, like for example, yung mga pagkain na mataas ang potassium, tulad ng banana or ng saging, hindi naman ibig sabihin na mayaman siya sa potassium, potassium na lang po yung mineral content or yung kumbaga yung nutrients na meron siya. For example, saging 'no, kasi alam ko kilalang-kilala niyo yan and minsan iniiwasan talaga yan ng mga patient na may mga kidney problem simply because hindi puwede sa kanila yung sobrang taas ng potassium. But then eventually, yun nga kailangan, tandaan din po ninyo na hindi lang naman potassium ang content niyan. Ang saging po actually mataas din ang vitamin C niyan. Like din po nitong mga other example ko dito sa sodium-rich foods and calcium, hindi lang po calcium ang meron diyan at hindi lang po sodium. So meron pa po yang ibang nutrients na naka-incorporate po diyan. Dito naman po, these are examples naman po ng mga pagkain na mataas ang zinc. So this is very good para dun sa may mga prostate problem nga po sa mga lalaki kung nagkakaroon na kayong, nagsa-start na kayong magkaroon ng problema with your prostate, ito yung lagi kong nire-recommend. Actually, buto ng kalabasa, yan, pumpkin seed or yung squash seed, pero hindi po yung salted. Hindi yung typical na buto ng kalabasa na dinray tapos sobrang alat, hindi po yun. So meron po nun na ano na, roasted lang tapos wala po siyang alat. Also, we have sesame seed, yung mga cereal, yan, yung mga prutas po, may mga certain vegetable din po na mataas yung zinc, mushroom, yan. May mga mushroom po or may mga species ng mushroom na mataas ang kanilang zinc, also dark chocolate. So, ilan lang po yan. Ito naman po, sample ng mga pagkain na mataas yung iron. We have soybean. Ang soybean po aside from iron, mataas din po ang B-complex level niyan. Meron tayong oatmeal, may mga raisins po dito, chicken and turkey, yan, mga green leaf, tapos itlog, and many more. Best sources naman po ng selenium. Actually, ang selenium, this is very good para sa skin. So we have coconuts, meron po tayong basil nuts dito, tapos mga white beans, tapos eggs, and mga tuna fish. Pero you can check naman po 'no, sa mga books, sa mga, ng nutrition kung ano pa yung mga pagkain na matataas yung ganito, and it should be a combination of everything. Baka kasi isa lang diyan yung kakainin ninyo, hindi po yun pupuwede. Yan. Dito po, allow me to read this 'no. Multivitamins or multiminerals are the most frequently used dietary supplements, with close to half of American adults taking them. MVMs cannot take the place of eating a variety of foods that are important to a healthy diet. So ito po yung lagi kong nire-remind most of the time na kapagka nagte-take ka ng mga supplementation, hindi ibig sabihin hindi ka nakakain ng prutas, hindi ka na magju-juicing, hindi ka naiinom ng tea. Pero ito po, however, some people who don't get enough vitamins and minerals from food alone or who have certain medical benefit from taking one or more of these nutrients found in single nutrient supplements or in MVM. So, yun nga, although hindi naman isa-set aside yung mga prutas, yung mga gulay, yung juicing, saka yung pag-inom ng tea,
Pero hindi rin kasi, kumbaga hindi rin dun sa iba naman po 'no, baliktarin natin, hindi rin naman sapat yung minerals or yung nutrients na nakukuha ninyo pagkakain lang din kayo ng prutas, ng gulay. Kasi imagine for example na lang po, yung calcium, 'di ba ang recommended dietary allowance for calcium sa mga babae is 1,200 milligrams per day. So, kung iinom ka ng gatas, gaano karaming gatas yung kailangan mong inumin, and for sure hindi naman talaga yon 100% ma-absorb ng katawan mo. And this is according to National Center for Complementary and Integrative Health. So, since we're talking about supplementation and minerals, and one of the best, I can say talaga one of the best mineral supplementation that we have is yung ocean minerals. Kasi simula yata nag-start ako ng practice ko in alternative medicine or naturopathy, believer talaga ako ng mga mineral drops. So ako mataas yung belief level ko, and dito na rin ako nakakita ng sobrang daming patients na naka-recover, na natulungan using mineral drops. And in Classic, we have these ocean minerals. It is produced via natural evaporation and concentration. Before, galing siya sa Great Barrier Reef, pero this time, galing na po siya dun sa southern coast of Australia, wherein mas maganda daw po yung quality ng tubig doon that contains mineral. So first, it is ionic. Pag sinabi po kasi natin na ionic, ibig sabihin, it contains ions. So, what are ions? Yung ions po, these are group of atoms that has net electrical charge. So, like for example, no, yung kaninang binanggit ko, yung isang mineral that is very important para sa normal functioning ng heart is the potassium. Kasi ang potassium po, it actually helps yung heart cell mo to send the right signal ng right electrical signal para po yung puso mo tumibok siya properly. Kasi if not, hindi po magfa-function yung heart mo normally. So yun po yung ibig sabihin ng ionic, and ang ano po, ang ion saka electrolytes, actually it's a different thing, kasi pag sinabi naman nating electrolytes, these are chemical compounds po that produces ion. So kapag ka na-dissolve sila sa tubig, it produces ion. Like for example po, yung sodium chloride, kapag ka na-dissolve siya in water, it breaks into sodium and chlorine. So yung ating ocean minerals po, it contains essential minerals. So kanina diniscuss ko po yung iba't ibang klase ng macro and trace minerals. Actually po, dun sa last discussion ni Sir Mark Porter, ang minention niya doon is mga nasa 70 plus the other unidentified pa na mga minerals na nakita nila dyan sa ocean minerals po natin. So halos lahat ng elements na makikita po ninyo dito sa periodic table, so I know familiar din kayo diyan, halos lahat po ng elements na nandiyan din po sa ating ocean minerals. And huwag kayong ma-confuse, pag sinabi nating minerals, it can be a single or a combination of two elements. Next po, ang ocean minerals could be very helpful pagdating po sa kidney or for kidney protection. So, bakit po? Kasi it keeps you hydrated. And normally po, no, yung water, yung tubig po, it helps the kidney remove waste from the blood in form of urine. So, kanina nga po, di ba, dun sa acid-base balance na nabanggit natin, tinatanggal at si kidney, ang trabaho niya is tanggalin yung excess acid in form of urine. And kadalasan po kasi kapagka nade-dehydrate ka, isa din po sa mga nagsasuffer is the kidney. So, ang dehydration can cause build up ng waste and acid inside the body. At kapagka acidic nga po kayo, mas prone kayo in developing different kinds of disease. So, number 1 na dyan yung cancer. Also, dehydration po can contribute to the formation of kidney stones and urinary tract infection. So, ibig sabihin kapag hindi ka mahilig uminom ng tubig, sabihin natin hindi na nga kayo umiinom ng tubig tapos hindi pa tama yung tubig na iniinom ninyo, very prone po talaga kayo mag-develop ng kidney stones and even yung simple UTI, kasi ang UTI or urinary tract infection, it's an ascending infection eh. So umaakyat yung umaakyat yung infection or yung bacteria, then eventually pwede siyang umabot dun sa kidney, tapos sirain niya yung kidney ninyo. So from simple UTI to severe kidney problem. Also po, ang ating ocean minerals can help in managing hypertension. Actually, bukod sa personal experience, back up din naman po yan ng studies. Sobrang
if you are hypertensive, malaki talaga ang maitutulong nitong ocean minerals na 'to. And by the way po, yung administration po nitong ating ocean minerals, hinahalo siya sa tubig. So, per glass of water, papatakan niyo siya ng ocean minerals, pero for patient po na hypertensive or may mga hypertension, puwede niyo siyang i-administer sublingual or under the tongue. Pero mga ilang drops lang po, siguro mga 3 drops lang. Kasi meron po sa ilalim po ng dila natin meron po yang connection, papunta sa heart, and kung mapapansin ninyo, there are medications din po na kadalasan ibinababad under the tongue kasi mas mabilis nga po yung na-absorb. So, mga 3 drops po will do, tapos ibabad niyo lang siya ng mga ilang segundo bago niyo siya lunukin. And dito po, may study dito 'no, yung role ng magnesium in hypertension and cardiovascular diseases. So yung low level po ng sodium plus magnesium and potassium will eventually improve yung BP regulation. And yung magnesium po, yung isa sa mga macro minerals na napag-usapan natin dito, if you are taking magnesium and meron din kayong anti-hypertensive medicine na tinitake, actually nakakatulong pa po siya para mas maging effective yung whatever it is na drugs na tinitake po ninyo. So, puwede pala siya na kumbaga kung ihalo niyo sa tubig tapos iinom kayo ng maintenance niyo, wala pong problema. Also, yung minerals po and type 2 diabetes. So, chromium, magnesium, zinc, and calcium. So, dito po, it has a study here na yung zinc, which is a trace mineral po, can actually mimic yung trabaho ng insulin. So, kanina binanggit ko sa inyo na ang insulin siya yung nagsisilbing susi para yung glucose makapasok sa loob ng cell and ma-convert siya into energy. So, ito palang mga minerals na will really help for management ng mga pasyente na may type 2 diabetes. Also po, another study showing yung effect ng alkaline diet and water dun sa reduction ng bacteria sa digestive tract and yung tinatawag po na earthing. So minerals po are necessary for the correction of acid-base balance kasi pag marami po yung mineral content ng isang bagay, nagiging alkalinizer po kasi siya. So since ang ocean minerals natin, sobrang dami ng mineral content niya, alkalinizer na po siya. Bukod sa nagiging, alkaline na siya, puwede niyang gawing alkaline yung something that is acidic. Also po, it assists in cleansing and detoxification. Sa cleansing and detox po 'no, madalas maririnig niyo talaga sa'kin 'to. Hindi lang naman kasi 'to removal ng waste inside your body. Actually, ang cleansing and detoxification, may portion po diyan wherein tatanggalin din yung excess acid sa system po ninyo. Kasi yun nga yung kadalasang nagiging problema or pinagmumulan, ng different kinds ng health problem, yung sobrang pagiging acidic. So yung mga patient po na like for example yung may mga acid reflux, so huwag kayong matakot na mag-try ng cleansing and detox kasi eventually mako-correct din po 'yan with the help of ocean minerals saka yung other products pa ni Classic. Also po, it supports healthy intestinal tract kasi po kapagka alkaline yung environment ng sistema po ninyo, ibig sabihin hindi mabilis mag-e-entertain yan ng mga ng bacteria and virus. Unlike kapagka acidic ka, yan, gustong-gusto po yan ng mga bacteria. Next po, minerals for a healthy skin. So, hindi lang siya, kumbaga hindi lang po siya para sa loob, kundi para din po dun sa sa mga kumbaga conscious masyado sa kanilang skin. So yung selenium po, this is a very kasi, hindi siya gano'n kakilala actually na mineral, pero this is a very good mineral po that protects your skin from UV ray. And according po sa sa study, yung paghuhugas pala ng mukha using water na maraming minerals po can help reduce yung skin irritation. At the same time, mas pinabibilis po yung ma-absorb yung moisture. At according to science po, yung selenium po can help sa prevention ng tinatawag na skin cancer. Next. Actually po meron kasing iba-ibang category yung product natin. So yung nabanggit ko before yung sa Angiogenesis we have the Optiberry and Ocean Minerals. So laging may ka-partner na Ocean Minerals. Pagdating naman sa anti-aging, we have the Glutathione, Vitamin C, and Ocean Minerals.
Sa cleansing and detox, we have the C-Cleanse, BioGreen, and Ocean Minerals pa rin. Pagdating naman po sa pag-boost ng immune system natin, we have the beta-glucan, the Agaricus forte or the Agaricus blasimiril in capsule form, and Ocean Mineral. So, yung reason bakit ko pinapakita sa inyo 'to, kung mapapansin kasi ninyo, sa lahat ng combination ng mga products natin sabihin na natin kung per category man siya, kung mapapansin ninyo hindi nawawala yung Ocean Minerals. Kasi uulitin ko yung sinabi ko kanina, if bago kayo dito sa Classic or if first time niyo na ma-encounter yung mga produkto ni Classic, isa sa pinakang the best or safe na ibigay niyo talaga lalo na kung hindi pa kayo gano'n ka-familiar sa product ni Classic and gusto niyo talagang makatulong, simulan niyo po sa Ocean Minerals. Kasi, wala siyang pinipiling edad, eh. Actually, even sa buntis, very safe po siya ibigay, ihahalo sa tubig and based na rin sa experience ko dun sa mga even sa mga lactating mother 'no, nakakatulong pa siya para mag-produce ng maraming milk yung nanay and sa mga bata and yung mga bata po na nagte-take ng mga mineral drops kagaya nitong Ocean Minerals, very sharp yung kanilang mga memory and sobrang bright talaga. And alam ko meron kaming testimonial niyan before sa team namin na may isang school na isinalin nila yung isang buong section na before daw medyo mahihina yung bata, then eventually nung pinagamit ng Ocean Minerals, sila pa yung nag-top dun sa mga event sa school. So, yan nga. So, ganyan ka-powerful yung Ocean Minerals na yan. Actually po, sobrang daming puwedeng magawa and sobrang dami ng puwedeng maitulong ng Ocean Minerals. It's just that medyo limited lang din yung time natin. Pero you can do your own research din po, 'no? So, minerals naman marami kayong puwedeng references na puwedeng tignan, pero yung mga binanggit ko sa inyo, yun kasi yung mga highlights. And dito po, you can really trace every sickness and every disease and every ailment po, to a mineral deficiency. So, sabi po yan ni, Linus Carl Pauling. Actually po, si Carl Pauling is a two-time Nobel Prize awardee. So, tama naman siya actually, 'di ba? So, like for example, yung sa goiter, ano bang kulang sa tao na may goiter, bakit siya nagkaroon ng goiter? Sa may mga iron deficiency anemia, ano bang kulang sa kanila, bakit sila nagkaroon ng gano'n? So, puwede mo talaga siyang i-link. So, sabi ko nga itong minerals na 'to, number one nutrient kasi 'to na kadalasan neglected, eh, pero this is one of the most important nutrients na kailangan ng katawan natin and kailangan talaga nating i-sustain or i-maintain yung pag-inom niyan. Kasi nga, hindi siya kagaya ng other nutrients na meron na sa loob ng katawan natin. And kung yung iba nga pong nutrients na meron na sa loob ng katawan natin, gradually nagde-deplete, how much more yung minerals na hindi naman pinoproduce talaga ng katawan natin. So, actually po 'no, I'm done. I'm already done. I just make it quick. So, nabitin ba kayo? I hope meron kayong natutunan for tonight, Sir Yes. Jan. Yes, okay. Thank you very much, Doc MJ. Maraming salamat. Ayan po. No? So, yun ang all about our ocean minerals. Ayan. So, if you have any mga questions, ayan, baka pwede po tayong mag-ask po ngayon. Ayan. And we'll be accepting some questions po para doon sa mga merong mga katanungan po about ocean minerals. Sige po, go ahead. Doon sa mga gustong magtanong. Ayan, sige po. Baka you have questions. Kasi alam ko madaming na-cover po dito. And tayo, madaming mga nagko-comment na ayan, subok na si Ocean Minerals. Ayan, very amazing product. Ayan. Yes, pinapahit ko din sa mukha. Ayan, pwede din kasi sa mukha yan. Pwede din sa ano. Ito pala. Si Sir Joy Villarta is asking, what about liver transplant patient? Is this applicable? How many drops and how are we gonna take it? Ayan. Actually ano naman, puwede naman po siya and yung sa drops kasi 'no, minimum kasi talaga na binibigay ko for patients or yung regular consumption lang 10 drops talaga. Kasi si Sir Mark ang advice niya for a healthy person dapat 5 ml a day, so that's 100 drops daily. Mhm. And siguro ito yung kailangan din na, um, 'pag
pag ganito kasing supplements ano po, hindi lang naman talaga siya intended for those na may mga health problems. If you really want to be healthy, mas kailangan mo din siyang i-take for prevention purposes. Pero kung may health concern ka, mas dagdagan natin. Pero huwag kayong bababa dun sa 10 drops per glass of water. So kung medyo mabigat, yung tubig ninyo siguro mga nasa 9 to 11 glasses yan daily. So per glass of that, lagyan niyo ng 10 drops. 10 to 15 kung kaya nyo. Ayan, oo. 15 drops, that's the best. Sa akin na 350 ml bottle. Ayan. Pero ako, Doc, I just have this rule of thumb ko lang dati. Ever since, I will be using 5 drops of minerals for every glass of water. Yung regular glass lang. Pero, I'll take 8 glasses a day para yung, lalo pag mainit, no? Yun yung, ako practice ko lang yun. Try to take, lalo pag summer, ganun. Kasi di ba madali tayo ma-dehydrate noon. Tapos kung lagi ka pinapagpawisan, yun yung, sa akin lang yun. Anyway, ito pa, Doc. No overdose or bad effect for ocean minerals? Galing kay Ma'am Donnie Davanadera. Yan, sa Palawan po ito. Yun na yung ano natin, actually yun na yung range natin, 10 to 15 drops per glass of water. And actually baka nagwo-worry kasi kayo 'no, kasi yung tinatawag po na RDA or recommended dietary allowance ng mga minerals, lahat po ng RDA nakaset lang po yan to prevent yung deficiency. Kaya lang kung deficient na kayo for a certain mineral and hindi naman din natin mate-test gaano na karami yung deficiency ninyo, I suggest na i-maintain niyo na lang kasi nga ang minerals hindi naman yan, innate sa katawan natin. Kumbaga kailangan mo talaga yan kasi hindi yan pino-produce. So kung medyo hindi kayo nagko-consume ng mga pagkain na mataas ang minerals, tapos acidic pa kayo, hindi healthy yung lifestyle ninyo, I think kailangan medyo dagdagan niyo pa nga. Ayan. Okay. So there you have it. No, at saka isa pa, maganda kasi sa ocean minerals, we're the only ones na ionic sa lahat. Yes. Yun ang wag nating kalimutan. Madaming minerals diyan, pero pag ionic pag-uusapan, diyan tayo babawi kasi tayo lang yung raw material untouched. Ayan, hindi pre-processed, hindi untouched po, raw material po siya. Ito pa, Ma'am Doc, no? Meron pa isa. Ilang patak po ba ito? Anyway, nasagot po natin yun kanina. No? Ilang patak po ba kailangan sa isang baso or tubig or 1 liter na mini jug? So yun po, ang 1 glass po, approximately 240 ml, yung standard na isang baso. So yun nga po, 10, yung pwede kayong maglaro sa 10 to 15. Yung iba kasi medyo medyo maselan lang sila kapagka hindi sila sanay, lalo na kung first time niyo 'to matitikman. Pero para sa'kin kasi okey naman yung lasa niya. Kailan kung sensitive kayo, you can start sa 5 pero eventually dagdagan niyo na. Isagad niyo sa 10 para mas ma-maximize, para mas maramdaman yung effect niya. Yan. Para sa akin, lasang buko lang siya. Pag, lasang Meron buko lang siya. meron kasi akong nabigyan before, hindi niya daw gusto yung lasa. So Okay. yun, oo. Masyadong sensitive. Anyway, ito pa. Doc MJ, pwede ba ipainom ito sa dialysis patient? Ilan drops per day from Ma'am Nene, Pilipinas, Dakanay? Yan po, yung niyan, yung drops, kung ilang drops siya 'no, kasi normally pagka mga dialysis patient, very limited yung fluid intake nila. So, dun na lang kayo magbase kung ang advice muna ng doktor is 1 liter lang muna in a day, so siguro puwede na po yung mga 30 to 50 drops. Tapos tignan natin after a week kung hindi mamanas yung pasyente tapos malakas siya umihi, puwede nating dagdagan yung amount ng tubig na iniinom niya para madagdagan din natin yung ocean minerals na ibibigay. So, puwede kayong maglaro dun. Kadalasan kasi 1 liter to 1.5 lang 'pag mga dinadialysis, eh. Ayun, okay, no? Okay, let's go to, let's try to find some more here. Doc, diabetic ketoacidosis, ano po kasama ng ocean minerals? Sa mga patients na may mga diabetic ketoacidosis na, I believe matagal na 'yan, yang diabetes nila na 'yan. So, you have to undergo yung natin, yung standard na binibigay natin, you have to undergo yung cleansing and detox first. I think ito yata yung patient na nag-PM sa'kin. Re-replyan ko din kayo ma'am later after ng ng nitong session para mas makausap ko kayo kasi we need to know ano yung mga maintenance na, drugs na tini-take ninyo.
Tapos para mabigyan ko rin kayo ng proper advice, of course regarding sa lifestyle din. Kasi after ng cleansing and detox, yung nourishing naman, tapos balancing. So may mga Mm. naka-incorporate kasi na, recommended supplements para doon. Pero basically if kayang mag-start with cleansing and detox, start tayo ng cleansing and detox. Ayun, okay. Let's go back to Sir Joey Villarta. Is it effective if you drop it with hot water, hot tea, or even coffee? Yeah. Wala naman, actually 'di ba yung ating Coffee Fit nga mas better siya kapagka mas better yung effect niya for those na hindi nakakaalam kung lalagyan niyo siya ng, ocean minerals. Ayun. Okay. Then let's go. How many pH ba kailangan to from Sir Randy Milyare sa US din ito? How many pH of alkaline na kailangan ng katawan natin every day? Ang ano po kasi 'no, ang normal blood pH natin Mm. is nagre-range yan from 7.35 to 7.45. So if you go lower dun sa 7.35, that's slightly ano na, acidic na. Tapos kapag mas mataas dun sa, 7.45, that's, slightly alkaline na, pero hindi naman kailangan lumampas ng 'pag lumampas ka kasi ng 9 ano na, alkalosis naman ang tawag dun. Mm. So anything in excess naman hindi rin maganda. So, Mm. like I said nga, itong ocean minerals kasi natin, balanse po siya kasi galing siya sa nature, Kumbaga wala naman tayong binago dito, whatever it is na kumbaga meron lang siyang proseso na pinagdaanan para malinis tapos para ma-maintain whatever minerals na nandiyan. Pero, wala tayong dinagdag diyan na any, added ingredients. Yeah, it is totally untouched by nature and even actually yun na, tinatanggal mo lang naman dyan yung sand, yung mga ganon. Kasi bacteria cannot Mm. survive in that environment, lalo pag Yes, alkaline oo. environment. No? Ito, Doc, meron pa isa pa. Ito maganda to. Galing kay Salve Helera. No? Hi, Doc. Good evening. Hair loss is associated with deficiency of zinc. Mga how many drops po ang dapat per glass? Yan. So zinc ang Ayan. target dito para sa hair loss. Yes. So, kasi 'di ba yung ating ocean minerals, sobrang dami niyang mineral content. It has macro and trace minerals and yung zinc kasi kasama nagfo-fall siya dun sa category ng, micro minerals or trace minerals. 'Pag hair loss po, since isang factor lang yung zinc, puwede niyo rin kasing i-consider yung other causes bakit ka nagkakaroon ng hair loss. Baka stress ka, so kung stress ka, dagdagan mo aside sa ocean minerals, dagdagan mo siguro ng mga vitamin C or yung mga antioxidants, immune boosting na mga supplements. At the same time, try niyo rin yung ating Lawat shampoo. Pero sabi ko nga, ang ocean minerals puwede kang mag-start sa 10 to 15 drops. If you want to increase pa, wala naman pong problema. Kasi Ayun. I have this cancer patient, yung kauna-unahang patient na na-handle ko nung una akong pumasok sa Classic, parang half bottle siya daily. And Mhm. wala namang ano dun, kasi kumbaga wala namang panghihinayang dun kasi in just 10 days ang laki ng improvement ng patient. Mhm. Yan, So yun it's a ang case to maganda case signals. basis, opo. Ayun. Okay. Thank you. Thank you. Another one dito man kay Ma'am Antoinette Obak. Sa iligan po ito. Doc MJ, good evening. Mayroon po akong kaibigan na pagtapos uminom ng water with 3 drops of OM, antukin daw siya. Antukin daw. 3 drops, Actually ha? po 'no, pagka ang katawan kasi natin binigyan natin siya ng nutrient that will help to repair the body. Halimbawa, kulang ka sa tulog, papatulugin ka talaga niya. So, gano'n po 'yun. Tapos 'pag minsan naman, kulang ka sa energy, bibigyan ka niya ng energy. So, 'yun yung mga 'yun yung mga bagay na talagang minsan even science cannot explain. Pero 'yun kasi yung, natural response talaga or normal response ng katawan natin. Kumbaga it will give what the body needs. Ayun. Okay. Another one here, from Eddie Ignacio. How many minutes po effect yung ocean minerals pag binababad sa ilalim ng dila pag mataas po ang BP like 180 over 102? Ayan. Ano po, mga after 5 to 10 minutes you can check, yung BP ng patient right after niyo patakan ng ocean minerals. Kasi since Mhm. liquid siya, hindi naman po siya pill na tutunawin pa, Mhm. mas mabilis siya. Normally kasi yung mga, drugs in pill 'no, na binababad under the tongue, 30 minutes pa. So ito since liquid siya, mas mabilis. Mhm. After Yan. 10 to 15 minutes, check niyo na po. Mhm. Yan. And definitely, ano yan, liposmal or yung sublingual na tinatawag nila. Mm.
Okay, we have here, if our water is alkaline, mas mabuti pa rin na may 10 drops of ocean minerals per glass of water. Yan, from Elizabeth Hmm, Gilot. Mhm. yes po, parang alam ko kasi yung tinutukoy niyo na alkaline water 'no. So Mhm. marami kasi ngayong mga alkaline water na ino-offer sa market or even sa mga water station, makakabili ka na ng alkaline water. Pero kasi ang problem with that, I don't know if ina-advise kayo na you have to consume it within 24 to 72 hours, so that's 3 days kasi eventually bumabalik siya sa kung ano yung tubig dati. So kung lalagyan mo siya ng, ocean minerals kahit tumagal siya ng mga ilang araw pa diyan or 1 week pa kung hindi kayo mahilig uminom ng tubig, still andun pa rin kasi andun yung mineral niya and ganun yung ginagawa ko kasi sa bahay din. So 'pag nagre-refill ng tubig, automatically nilalagyan ko na ng ocean mineral para sigurado na yun na makalimutan mang maglagay sa glass, at least yung pinagkuhanan meron ng ocean minerals. Ayun. Okay, we have one more here. Ito from Cal Flores Kiwis. How about for cataracts? Ayan. What do you mean po, ipapatak sa mata? Yun, oo Actually po nga. 'no, Siguro, yun ang tinatanong niya. sige kung ano na lang, kung iniisip ninyo na ipatak siya sa mata 'no, ako kasi personally I don't advise na ipatak niyo siya Mm. sa mata. Kasi 'di ba, just imagine na lang 'di ba 'pag naliligo nga tayo sa dagat tapos nababad yung mata natin sa tubig dagat, masakit talaga siya. How much more po ito, puro kasi 'to, and although may mga iba na gumagawa, pero ako kasi since hindi po siya naka-design as eye drop, hindi ko siya nare-recommend. Kasi ang mata natin is very sensitive. Pero kung gusto niyo siyang, gamitin, inumin po ninyo tapos in combination with other supplements para sa cataract, puwede. Yun, okay. That's very, very true, no? So, better na nandiyan naman si Optiberry, nandiyan naman ng ano, no? Mm. So, yun nga lang, ako, personal take ko din dyan because my best friend's an ophthalmologist din, you know? And when I tell him about this, no, of course, pagdating sa mga doctors talaga, they are very, very skeptical. Not because na ayaw nila, but because, of course, they have to do a lot of tests and everything before doing that. So ako po, I would recommend, tama si Doc, na ako, I would recommend that muna to your ophthalmologist first before, kasi depends na rin sa cataract kung talagang ito ay makapal na, then dapat na sigurong ipaano na siya, pa-opera na siya. No? Kasi, but there are some cases I know of na gumagamit din po nito, pero it's diluted, sobrang diluted na po yung halos wala na rin siyang as much as possible, tama si Doc MJ, no, we will not recommend it, no, pero I know there are people doing that, may dilution silang ginagawa, and you don't use any water lang, may specific water lang na ginagamit din siya, no. So yun lang muna, and I'm trying to find more Mm. questions dito. Mata kasi yan eh. Masakit na nga Yes. yan eh. Di ba? Magbukas ka lang ng mata mo sa ilalim ng dagat eh. Masasaktan ka na nga. Mapula-pula na nga. Meron case na ganyan. Ito, kwento ko lang po, Doc MJ. It happened Yes. in Bicol. May isa tayong one of our very, very enterprising leaders. This was siguro about 2012, 20, mga ganon. Anong Ocean Minerals. Abay, pinatak talaga sa seminar. Talagang nangisa yung yung pinatakan, nagulong-gulong sa sahig sa sobrang sakit, tapos naihi talaga. So, kung hindi po kayo handa sa ganun, wag niyo pong gawin, promise po. No. We Yes, also oo. had the same one in bandang areas ng Butuan. I know meron din gumawa niyan, no, na ganun din. So please, wag niyo nang subukan, at may mga gumawa na hindi talaga maganda. Hindi man nabulag yan, but hindi talaga maganda. Oo, kasi very sensitive kasi yung mata natin. So, Oo. unless na lang i-ano siya, i-categorize siya as eye drops, that's the time na puwede Yes. natin siyang gamitin as eye drops. Iyan, oo. Yes, that's the best, that's the best thing to do na lang po, no? Yun. Yung iba, I know they mix it. 1:5 ang dilution rate nila. Pero, again, depende din sa Hindi ko pa na-try. gagawa. Oo. Yan. Ako, nasubukan ko na rin siya. 1:5 dilution rate, no? But I won't tell what kind of water you use. It depends also on the water. Meron kasing gumamit na, na ophthalmologist din na gano'n. But anyway,
Again, tama, it's not advisable to do that. Please consult your ophthalmologist on that. Okay, ito na lang. Ito na, advisable ba docking ocean minerals from Rain Hidiako? Advisable ba yung ocean minerals sa mga taong nagda-dialysis? Yung may CKD stage 5. Opo, actually 'no, ang ano naman, yung patients na mga dinadialysis na especially 'pag nasa stage 5 na, kailangan nila 'to. Kaya lang yun nga, medyo may fear kasi sila, eh. Since minerals 'to, ang unang bagay na pumapasok sa isip nila baka may potassium 'yan, meron yang sodium, may ganito. Pero basically po 'no, kailangan pa rin kasi talaga 'yan ng patient. And isa sa mga problema ng pasyente na nasa end stage na po or yung mga stage 5 na, CKD stage 5 na is highly acidic talaga sila. So, number one na maa-address yon if you will give them ocean mineral. So, yung number of drops niya, sabi ko nga kung 1 liter lang yung ano, yung fluid requirement in a day, puwede na po yung mga 30 drops, 30 to 50 will do. And Ayun. makakatulong talaga yan kasi we have this patient in ano, in Cagayan yata na nag-ano din siya, nagda-dialysis siya and he's taking ocean minerals. He's doing fine naman po. Ayun, oo. Magaling actually sa mga nagda-dialysis and hindi sila nanghihina. No, yung iba lalata kasi after dialysis. Yung ito naman, ang mga nakikita kong gumagamit ng ocean minerals, hindi sila nanghihina. Yun yung maganda. From Ma'am Lilian, ayan, ito. So, Doc MJ, are ocean minerals not only trace minerals but includes micro minerals? No, Yes, yes po, trace ma'am. Yes. trace or micro Yeah. minerals. So we have macro and we have micro minerals included. Actually, tayo po ang pinaka-complete. Now, a lot of people are asking, no, kung napapansin po natin, ito just a little fact, no. We always say 120 plus minerals. Plus, wala po tayong final doon kasi ours is a raw material. No, bakit po plus ang sinasabi natin? Kasi ang plus po na yan, no, hindi po natin alam, depende sa pumapasok na tubig, no, from the ocean, from Australia, kung ano yung natitira doon. So it's a raw material. Some may have 130, others may have 132, others pa 129, ganon. Kaya finifix natin sa 120 plus. Ganon po ka raw material yan na untouched talaga. Natural talaga siya. No, that's the beauty of our product. Ayan. Yun. So anyway, moving forward, Doc, no, madami po, ito pala, meron pa pala dito, maganda din yung ocean minerals na from Dolores Takasa na sa mga may bukol sa ulo at katawan, rub lang at massage sa ulo. Ayan. No? Yes, actually puwede niyo siyang i-apply sa mga i-spray sa sugat. Yun nga lang ano 'pag sugat medyo mahapdi siya, so yun puwede niyo siyang i-dilute tapos ilagay niyo siya sa empty na na canister tapos i-spray niyo. Kumbaga yun yung pinakang panglinis, mabilis talaga nagda-dry up yung sugat. So kung No. ginagamit nga siya as toner, puwede din siya sa sugat. Ayan. Ito, may tanong pa, Doc, kay Ma'am Presi Gabotero, sa Iloilo po ito. Doc, yung papa ko may Parkinson's disease. No, take niya ngayon po Agaricus blazemuril. Okay lang ba itandem yung ocean minerals sa ABM? 77 years old po siya. Yes, opo, better nga po kung ano, kung ipa-partner niyo siya with ABM kasi 'di ba kanina na-mention ko na, a certain mineral deficiency, yung zinc yata if I'm not mistaken has been linked sa development ng different kind ng neurological disorder. So, ang Parkinson is a neurological disorder din, that affects yung motor activity. So, puwede po mas mainam pa nga po and lagi niyo nga pong tatandaan ang ocean minerals, puwede niyo siyang i-partner sa any product ni Classic. So, kahit nga po yung chocolate drink kung gusto niyo lagyan ng ocean minerals, lagyan niyo po. Yung tonic drink, lagyan niyo ng ocean minerals, puwede din po. Yung mga capsule natin, kung gusto niyong uminom ng vitamin C o tea, tapos sabayan niyo rin po ng ocean mineral. So, napaka-flexible ng ating ocean mineral. So, yan nga yung sinasabi ko sa inyo na must have sa loob ng bahay. Kumbaga maubusan man kayo ng stock ng iba, dapat ocean, hindi kayo magpapawala talaga. Ayan, ocean minerals. So ang sagot po dyan, Ma'am Presi, pwede pa siyang itandem, hindi po pwede. Talagang dapat itandem. Yan po. No, and Ma'am Presi, try nyo rin po, sabayan po yan ng, ng glutathione. Kasi, and ano yan, neurodegenerative disease ang Parkinson's. So you can also use glutathione to help.
Yeah. No, so let's look for more questions. How often ba minimix ocean minerals sa drinking water? Ayan ano na to, nasagot na po ito. Uminom ng ocean minerals, parang nasakit ang tiyan ko. First month of drinking ocean minerals, parang sumakit ang tiyan ko. I just continue drinking lang po. Ngayon, what was the normal reaction sa katawan? From Salve Helera pa rin. Ano daw po, sumakit yung tiyan niya, Sir Jan? Oh, yes. Sumakit daw ang tiyan niya nung first month niyang umiinom ng ocean mineral. Baka nasobrahan kaya ito. Kaya nagkakaroon ng reaction lang na ganun. Paano Kumukulo pong yung tiyan. paano pong Baka kumukulo. sumakit? Parang kumukulo yung tiyan? Malamang Or kumukulo yan. parang mas dumalas, oo, mas Ang dumalas yung ano, yung bowel bowel movement. Kasi movement. 'di ba Yan. minsan kapagka mas frequent yung bowel movement mo, masakit na rin talaga siya sa tiyan. Ayan. Yun ang ano do. I think ano po, yan naman, ano ko lang yan ha, kasi hindi kumpleto yung tanong niya. Yeah, Feeling ko hindi gano'n din, yung specific lang. kumukulo lang din yung tiyan niya. So pagka ganyan po, inom ka lang din ng water from time to time. And I think Yeah. naman ngayon hindi na siguro gano'n yung nararamdaman niya. Yes, that's true. It's a normal thing even before, when Mark was here. He was saying no to avoid taking yung one of the effects. So pag sobrang daming nilagay mo kaagad dahil gustong gumaling, like in a glass of water, maglalagay ka ng kaagad ng mga 100 drops. There are times pag first time mo daw umiinom, mararamdaman mo talaga na dudumi ka talaga, yung bowel movement mo lalabas talaga. It's a cleansing effect that will happen. Kaya sinasabi nga niya, malamang ganun ang nangyari. No? But anyway, ma'am, just message us dito lang po for more info para kasi binabasa din ni Doc ito pagkatapos ng ating sessions at nag-reply din po siya. Yun. Okay. Meron pa ba tayong ibang questions dito? Doc, accidentally nasama sa water, ang water sa cooking. Is it effective pa rin ba? From Randolph Millares sa US. Accidentally nasama yung Ah, tubig. Okay lang po na yung ocean mineral sa pagluluto. Kasi kami Mhm. before ang sabi nga nila parang OA na. Kasi before, sabi ko nga I'm a believer of mineral drops. Kasi before po sa mga pasyente namin, minsan pati yung panligo nila, pinapapatakan namin ng ocean mineral. Yan po even sa pagluto, pinapapatakan pa rin namin ng mga mineral drops, yung mga niluluto nilang pagkain just to make sure na alkaline talaga lahat. So gano'n po, kumbaga it may sound exaggerated, pero ano naman po, maganda naman yung benefit. So don't worry po, basta 'wag lang muna sa mata, sa tenga or ano, kung maihalo man sa pagkain wala pong problema. Ayun. Okay. Next, we have one, Joanne Lau. Hi, Doc MJ. Yung mother ko po, super acidic. Nag-endoscopy po siya before at may gasgas po yung intestine niya. Ngayon po, very sensitive din po ng tiyan niya. Konting kain lang po ng mga medyo bawal. Sobrang sakit. Sobrang sakit ba agad ng tiyan niya? Then kapag umiinom din ng mga gamot, masakit din tiyan niya. Actually Treatment kasi po. since may gasgas na talaga yung lining ng ano niya, ng sikmura niya, ano na talaga yun, kumbaga, anything na kainin niya mahapdi na talaga yon. And even yung medicines niya, acidic po talaga yan. So hindi din masisisi yung patient kung mahirapan kayo magpainom sa kanya. Pero basically po, ocean minerals will really help kasi nga it will neutralize yung excess acid. Tapos ang pagpapainom po ng tubig, kasi even tubig minsan problema sa mga pasyenteng sobrang acidic. Hindi sila parang feeling nila bloated agad sila. So ang pag-inom po ng tubig even sa normal na tao, hindi yun yung isang baso diretso lagi ko na pong, binabanggit yan. So, little by little lang po, make it a hobby na every 15 minutes iinom ka ng tubig kahit hindi ka nauuhaw. So gano'n po. Gano'n din lalo na 'pag may sakit, especially yung ganitong case, baka ang tendency niyan sa unang bigay mo isuka lang siya. So, yun lang uli, parang pakonti-konti lang. At least ma-energize yung pasyente kasi kapagka ganyan na hindi masyadong kumakain, manghihina po yan. So, babagsak din yung ano niyan, yung, um, other electrolytes sa loob ng katawan niya. Ayun. Okay. Now we have more. For constipation, diarrhea, po Doc, is it okay to take 30 drops of ocean minerals? 30
drops in a day na ba yan? Kung in a day, okay na yan. Pero kung halimbawa, mas marami yung fluid requirement mo, yun nga, pwede kang mag 10 drops per glass daily. So, kung nagda-diarrhea ka, mas kailangan mo yan kasi to replace yung electrolytes na nawawala kapag ka naglo-loose bowel movement. Ayan. Okay, then ito pa po, Doc. Tanong ko lang po, makatulong ba siya sa may tumutubong bukol sa matres? Okay. Opo, Tumutubo. pero hindi lang hindi lang ocean minerals. We have to combine it with other supplements na meron dito kay Classic. So we have the agaricus, we also have the optiberry, vitamin C. Pero prior to that, daan ka ng cleansing and detox para mas effective siya, mas mabilis. Yun, mas tama po yun, no? Very, very, Doc, dosage daw, sabi ni Emma Salvador, for hyperacidity. For hyperacidity, if you're starting, kung di ka naman maselan sa lasa, pwede na yung 10 per glass. Tapos yung isang baso, kahit ubusin mo siya ng mga siguro mga basta pakonti-konti lang. Kasi kapag hyperacidic ka tapos biglain mo yan, susuka lang yan, for sure yan. Yun. So, unti-unti lang talaga para hindi tayo mahirapan. Okay? Doc, I'll end the question with ito kay Ma'am Luz Pulikay sa Hong Kong kasi alam ko kailangan niya ito. Doc, after surgery, ilan drops po ang recommended? For healing po ito, Ma'am Luz, I know, no? For healing po. Ayan. Anong pinakamaganda, Doc? Na ocean minerals po, kung ano naman, kung kaya nyo nga yung 15, do it po per glass. Tapos sabayan nyo na rin ng rosy natin to, kumbaga, to fast track yung yung healing. Siguro mga kahit mga 6 cups ng ating rosy para mas mabilis. Ayun, no, Ma'am Luz, inumin na yan kaagad. Yan, very successful operation. No? And we're glad about that, Ma'am Luz. Get better right away. Ayan po. No? So anyway, yun po, we have it. No? Madami pang questions, pero if you have more questions, paki-question lang po, paki-raise them po dito sa comment section. Even after the session, no, si Doc will still take time to answer those questions, para masagot po yung mga katanungan po ninyo. So, yun. With that, we'd like to move on, sa ating session. Alam ko madami pang magtatanong, pero we are moving on. And later on, magtanong pa rin po kayo. Wala po problema yan. Please ask your questions kasi very important po yan para lahat po tayo ay magkaroon ng chance na masagot ang inyong mga tanong. Okay? So, Doc MJ, maraming salamat. Thank you very much for all the information that you shared with us tonight. Ayan po. No? And dyan ka muna, Doc. Sagutin mo muna yung ibang mga fans mo dyan. Dami kang fans ngayon. And ang gagawin po natin muna ngayon habang nagsasagot si Doc MJ ng inyong mga questions, or ng thank yous ninyo, let us go to our picker wheel para sa malaman natin kung sino ang manalo ngayong gabing ito. Tama ba yon? Yes, I know everybody wants to have a share of their of our prizes po ngayong gabing ito. No? So since ang topic nga natin is ocean minerals, dagdagan na lang natin yung premyo natin. Damihan na natin ang ating ocean minerals para sa gabing ito. Okay kaya yon? I know it's okay. No, okay. No? So let's do this. No? Let's give away load pa rin ngayon. Mamimigay pa rin tayo ng ating load. No? And at the same time, mamimigay tayo ng ating items pero damihan